Ayan mga paps, binabahagi ko sa inyo yung panimula ako na pag-aalaga ng ating native chickens. Sabi ko nga, nandito na ako sa probinsya, may konting lupa ako dito. Ano pa yung pwede kong gawin dito? Kasi syempre, gawin na natin lahat ng mga pwede natin gawin kahit maliit yung lupa natin. Para makita natin kung saan tayo pwedeng umasenso, pwedeng magtagumpay sa ganitong lugar. Kasi syempre, dito sa lugar na to, mahirap kumita ng pera. Kaya, ang ginagawa natin, nag-iisip tayo ng mga paraan kung paano tayo kumita ng pera. So, ginagawan ko ng paraan ngayon na maikulong yung mga manok natin. So, syempre, dagdag gastos sa atin yan. Pero, dagdag income naman sa atin. Pag nagkataon na naparami natin yung ating mga alaga. So, ito yung lugar ko. Ito yung mumunting bahay ko na ginagawa ko pa hanggang ngayon. Tapos ito yung kulungan ko. Yan, paikot ng ganyan. Tapos yun yung pinakabagong gawa ko, yung kulungan ng ating manok na yan. Dito banda yung aking fish pond. Dahil nga sa nagtitipid tayo mga paps, ay ako na lang mismo yung gumagawa ng lahat ng ito, yung construction ng aking manukan. Para at least yung pambayad ko na ng labor ay ibili ko na ng materyales kahit paano magawa nating matapos itong project natin na to na pagmamanukan. Ito mga paps yung ipapakain natin sa ating mga native chicken ngayon. Ito yung kinayod na nyog. Hindi ko siya chinap, kinakayod ko talaga siya. Then ito yung darak. May mga halong bigas siya. Yung galing doon sa pagpagiling ko ng palay. So, hindi siya nasasayang. Ang gagawin ko lang, hahaluin ko lang siya ng ganyan. So, wala pa itong ibang halo guys. Wala pang, yung feeds. Hindi pa ako nakakabili. Haluin ko ng ganyan. Saka yung asola ko guys, sa init ng panahon dito ay hindi gumaganda. Kaya, ayun, wala itong halong asola ngayon. So halos araw-araw ganito yung ipinapakain ko ngayon sa ating mga native chicken. Kaganitong umaga, yung sikat ng araw punta lahat sa kanila. Yan, wala siyang lilim. Pero mamayang magtatanghali na, malilim na to. So ito yung mga una na alaga ko na nakakulong. Bale, 6 yung babae, 1 yung lalaki. Then, ito yung isang ganador ko. Yan, may pabo ako dyan. May mga manok ako dyan na nakawalay. So, ang papakainin ko muna itong nandito sa loob. Ito yung improvise na patukaan ko. Itong kawayan, hinati ko. Hindi ba? Ang gugulo niya. Yan. Dito ko lang nilalagay. So ganyan lang kasimple muna yung aking kulungan. Eto, meron siyang ipa. Para meron silang kinakaykay. Tapos itong bahagi na to, may step siya pag ganyan. Ito yung hinahapunan nila pagkagabi. Ang bubong pala nito mga paps ay nipa. Ito. So simple lang siya. Pero gumagastos ako dito. Kasi itong aking haligi dito ay PVC. Para matibay siya, may bakal yan sa loob. Bale, ang sukat nito, unang kulungan ko, 3 meters by 5 meters. So, ito muna yung nilagay ko. Panimula. Yan, 2, 4, 6. 6 na babae, 1 lalaki. Yung iba, nasa labas pa. Kasi ang plano ko dyan, ay i-extend ko itong kulungan ko hanggang doon. So, gumagawa na ako dyan. Yung hollow blocks na yan hanggang doon. Siguro next week matatapos ko na rin yan. So, 15 meters by 3 meters yung ginagawa ko dyan. So, ito nga mga paps, ang panimula ko sa aking pag-aalaga ng native chicken. May mga native chicken ko malalaki, kung mapapansin nyo. Namimili naman ako ng lahi. Ayan o, malalaki yung babae. Yung manok na yan, etong bulik na to, may lahi ito na free range.
Pero tinan mo, free range siya pero mas malaki itong native ko na to. Itong manok natin na to, native yan pero napakalaki din. Ito. Hindi ko alam kung may lahi yan na free range. Kasi dati merong gumagala dito na manok na lalaki. May lahing free range. Siguro dyan na nakuha yung laki niya. Etong pabo natin, yung isang ito, nagkaroon na siya ng 8 sisiw pero wala akong nabuhay ng isa. Meron na ako dito, may sisiw. Ayan o. Nandito sa kulungan ko. Yung pangmalakasang kulungan ko, nilagay ko siya. Yan siya. Yan, yung manok ko na yan, meron na siyang 7 anak. Hopefully, mabubuhay ko yan para biglang dami ang ating mga native chickens. Yan, meron din akong dalawa dyan. Medyo mga panganay yan. Kaso puro lalaki. Ano yan? Palakihin natin yan, pangkarne din yan. Meron pa tayong isa dito na merong anak. O yan yung mga anak niya. 2, 4, 6, 7. Meron din siyang 7 anak. Nakaalpas pa siya kasi yung dalawang kulungan ko meron ng mga naunang nakakulong. Kaya dito muna sila sa labas. Inoobserbahan ko yung nanay, magaling naman mag-alaga. Magaling magprotekta sa anak. May mga manok pa ako dito na nakaalpas. Ito, paitlogan ko. Meron siyang isang itlog. Ito, nasa probinsya ako pero bumili ako ng paitlogan. Kasi para nakikitaan ako dito. Through online naman to. Yan, bali 3 yung binili ko na yan. Ito, meron din dito. Ayan, may itlog siya na 2. Yan, then ito mga ano na to, dito pumisa. Dito namisa yung ating ba. Natira to, parang hindi na ito mapipisa. Yan, sa kubo-kubo na tong maliit na ginawa ko, meron tayong 3 paitlogan dyan. 1, 2, 3. So yung mga nakaalpas na mga manok natin, dyan nangingitlog sila. At meron pa akong manok dito. Tingnan natin kung nandito pa. Hoy, wala na. Yung nanay wala na. Nakapisa na. Yun lang, wala na yung nanay. Oh, nakapisa na. Wow. Oh, nilanggam. Tapon na natin to. Hindi na to pwede. Sayang. Ito nakapisa na siya, merong natirang 2, 4, 5 na. Ang problema ko kung nasaan na yung nanay. Nandiyan lang siguro yung gumagala. Tapos meron pang nangingitlog pa doon na isa din. Yun. Meron na siyang 3 itlog. Tinabunan ko ng ganyan kasi alam niyo yung mga native chicken natin. Ang characteristics ng mga native chicken natin ay kung saan saan sila umiitlog. May mga nilalagay naman akong itlogan nila. Kasi hindi sila nangingitlog doon. Mas gusto nila yung dito sa sa ganito pumupunta. Yan nakikita ko na lang kasi pag pumuputak-putak yung manok, alam ko na mangingitlog yan, kaya naglalagay ako ng ganyan, doon sila pumupunta para mangitlog. So yan lang muna mga paps ang maibabahagi ko sa inyo etong pagsisimula ng ating pag-aalaga ng native chicken. Kasi sabi ko nga, nandito na ako sa probinsya, may konting lupa ako dito. Ano pa yung pwede kong gawin dito? Kasi syempre gawin na natin lahat ng mga pwede natin gawin kahit maliit yung lupa natin, para makita natin kung saan tayo pwedeng umasenso, pwedeng magtagumpay sa ganitong lugar. Kasi syempre dito sa lugar na to mahirap kumita ng pera. Kaya ang ginagawa natin, nag-iisip tayo ng mga paraan kung paano tayo kumita ng pera na naparami natin yung ating mga alaga. So yan mga paps, ang buhay natin dito sa probinsya ay mahirap kitain ng pera. Pero syempre, hinahaluan na natin siya ng konting diskarte. Nag-aalaga tayo ng manok, nagkakaroon tayo ng fish pond dyan, tapos nagsasaka tayo. At least kahit papaano ma-survive tayo. Then, itong ginagawa ko na to, napaka-transparent ko naman sa inyo. 2 birds in 1 shot tayo dito. Kasi habang nag-aalaga ako, habang ginagawa ko lahat ng mga bagay na to, ay ina-upload ko ito sa YouTube.
Kasi someday, somehow, sa support ninyo, at least merong pag-asa yung mga kagaya namin ng mga magsasaka, mga maliliit na magsasaka, na magkaroon naman kami ng other sources. Alam niyo na, yung YouTube, sisipagan lang talaga naman ito sa unending support ng ating mga kababayan, saka yung mga mahilig sa farming. Although hindi naman ako expert sa mga ginagawa kong ito, pero at least partially, yung mga informations na na-share ko ay pinagdadaanan naman ng ating mga kasamang farmer beginners. Keep tune lang mga paps sa ating YouTube channel para makita natin lahat yung magiging outcome ng ginagawa kong ito. Kung kaya ko, malamang mas kaya ninyo. Thank you for watching and babus.